Heograpiyang pantao ng Timog Silangang Asya. Kung nagkakaiba man sa wika ang mga Pilipino at Asyano, partikular sa Timog Silangang Asya, malamang na higit ang pagkakaiba ng etnisidad nila. Ang etnisidad ay tumutukoy sa pangkat na kinabibilangan ng isang tao na may magkakatulad na pagkakakilanlang kultura, tulad ng wika, nakagawiang kultura, pinagmulang lahi, kasaysayan at rehiyon. Ang etnisidad ay ang pagkakakilanlang kultural na iyong natutuhan mula sa iyong pamilya at pangkat kultural na pinanggalingan. Mahalaga na maunawaan ang etnolinguistikong kinabibilangan ng mga tao sa isang rehiyon. Ang etnolinguistiko ay tumutukoy sa pag-aaral ng kaugnayan ng wika sa kultura ng magkakaibang pangkat ng tao. Inilalarawan nito ang kombinasyon ng uri ng buhay ng isang pamayanan kasama na ang katangian nito na naiiba sa ibang pamayanan. Saklaw ng pag-aaral na ito ang pagkakaiba-iba ng mga gawi, paniniwala at wika ng mga pangkat etniko. Ang populasyon ng Timog Silangang Asya ay binubuo na maraming uri ng pangkat etniko at kalinangan. Ang mga pangkat etnolinguistiko sa mainland Timog Silangang Asya. Ang pangalang Thailand ay may kaugnayan sa nakararaming pangkat na naninirahan sa halos kabuuan ng bansa. May tinatayang 75 pangkat etniko ang matatagpuan sa Thailand. 84% dito ay Thai na bumubuo sa 36% ng kabuuang populasyon ng bansa. Ang mga sumusunod ang bumubuo sa maliliit na pangkat etniko ng Thailand. Ang wikang Thai ng pangkat ay wikang Daik na winiwika sa timog-kanlurang bahagi ng bansa. Ito ang pambansang wika, medium ng pagtuturo at gamit sa komunikasyong masa ng bansa. Ang mga Chinese naman na nandayuhan sa bansa noong ika-19 na siglo ay nagwiwika ng dialektong Min mula sa China. Mayroon namang 24 na pangkat sa Thailand ang nagwiwika ng Mon Khmer sa 4 na wikang Monic, Aslian, Eastern Mon Khmer at Northern Mon Khmer. Samantalang may 7 wikang Austronesian naman ang winiwika ng iba pang pangkat na binubuo na Malayik-Malayo-Polynesian. Ang wikang Patani Malay naman ay winiwika na may 2.5 milyong tao na naninirahan sa katimugang kaharian ng Patani. Ang 19 na pangkat na nagwiwika naman ng Tibeto-Burman ay binubuo ng 9 na pangkat na nagwiwika ng Karen at ng Hmong Miena na winiwika ng 3 pangkat sa hilagang bahagi ng bansa at iba pang magkakaibang pamayanang nagwiwika ng Korean, Japanese, Tamil at Urdu. Bagamat nahati sa maraming magkakaibang pangkat na may magkakaibang dialekto, ang mga tradisyon, wika at kultura ng mga ito ay kaunti lamang ang pagkakaiba. Ito ang nagbibigay daan sa paghubog na matibay at pinag-isang tradisyong katutubo sa mga Thai. Ang kultura sa Thailand ay pinaghalong impluwensyang Indian, Chinese at tradisyonal na katutubong Thai. Ang pinakamahalagang impluwensya sa kulturang Thai ay ang relihiyong Buddhism. Ang kauna-unahang Buddhism sa Thailand ay itinatag at ipinakilala ni Haring Ashoka sa lungsod ng Pataliputra. Ito ay naganap noong panahong nagpadala si Ashoka ng mga monghe mula sa India upang ipalaganap ang mga aral at pagpapahalaga ng Buddhism. 95% ng mga Thai ay Theravada Buddhist, isang sekta ng Buddhism. Ang karamihan ng tradisyon at paniniwala ng mga ito ay nagmula sa mga aral at pangaral nito, kung kaya't mahalaga ang tuntunin ng kagandahang asal sa bawat mamamayang Thai. Ang paggalang, pagtitimpi sa sarili at di palaban na sa loobin na aral ng Buddhism ay mahalagang bagay para sa kanila. Dahil dito, malaking kahihiyan para sa mga Thai ang pagpapakita ng galit sa publiko at pagsisinungaling. Likas din sa mga Thai ang pagkakaloob ng lubos na paggalang sa mga manggagamot, mahalagang mamamayang pampubliko at mga monghe. Ang Hinduism naman ay nakarating sa Thailand, dala ng mga Hindu-Buddhist noong ika-6 hanggang ika-11 siglo. Ang malapit na ugnayan ng Hinduism sa kulturang Thai ay makikita sa larangan ng sining, literatura at iba pang gawi ng mga Thai. Makikita naman ang impluwensya ng mga bansang Laos, Cambodia, Myanmar at China sa Thailand
sa kanilang katutubong paniniwalang animism. Ang animism ay tumutugon sa paniniwala na ang mga material na bagay, banal na lugar, hayop at iba pang bagay sa kapaligiran ay may kapangyarihang espiritual. At dahil dito ay kapuna-puna sa mga tahanan ng Thai ang pagkakaroon ng bahay ng espiritu sa kanilang bakuran. Ito ay ginagawa ng mga Thai upang mapagkalooban ng tirahan ang mga espiritu. Naniniwala sila na ang mga espiritu ay humihiling ng paggalang sa mga tao, na kapag hindi napagbigyan ay maaaring gumawa ng mga bagay na makapipinsala sa kanilang buhay. Malakas din ang kanilang paniniwala na ang mga espiritong ito ang nagbabantay ng kanilang tirahan at tumutulong sa pagpapalago ng kanilang negosyo. At dahil dito, gawin na ng mga Thai ang pag-aalay ng bulaklak at pagsisindi ng insenso sa harap ng mga bahay ng espiritu. Ang pamilya ang sentro ng buhay ng mga Thai, kung kaya't karaniwan ang pamilyang extended sa mga ito. Karaniwan ang pagsuporta ng buong pamilya sa pagpapalaki ng mga batang miyembro sa ganitong uri ng pamilya. Bagamat pinangungunahan ng kalalakihan ang pamilyang Thai, binibigyan naman ng mataas na paggalang ang kababaihan sa kanilang bansa. Ang bansang Myanmar ay binubuo ng tinatayang 135 na pangkat etniko. Ang mga ito ay napapangkat sa 8 pambansang lahi. Ang pangkat ng Bamar ang bumubuo sa may 70% ng pambansang populasyon. Mayroong 100 wika na ginagamit sa bansang Myanmar. Ang karamihan sa mga ito ay mula sa pamilya ng wikang Tibetan-Burmese, at ang iba naman ay mula sa pamilya ng pangkat ng Thai Kadai, Hmong Mien at iba pang Austro-Asiatic na wika. Ang iba't ibang etnisidad sa Myanmar ay matatagpuan sa kani-kanilang lugar. Halimbawa nito ay ang mga Bamar na tipikal na naninirahan sa mataas at gitnang kapatagan ng bansa. Samantala, ang 7 minoryang pangkat ay may kani-kanilang estadong tirahan na karaniwang matatagpuan naman sa mga rehiyong mabundok. Ang mga pangkat naman na hindi kinikilala ng saligang batas ng bansa ay naninirahan kasama ng mga pangunahing pangkat etniko tulad ng mga Burmese Chinese, Panthais, Burmese Indians, Rohingya, Gurkha at Anglo-Burmese. Mahalaga para sa mga Burmese ang pagkakaroon ng kaugnayan sa isang pangkat etniko sa dahilang ito ang nagkakaloob sa kanila ng matibay na pagkakakilanlan. Bukod sa wika, ang etnisidad ng isang mamamayan sa bansa ay indikasyon din ng kanyang kinabibilangang rehiyon ng kapanganakan at kinabibilangang lipunan. Tinatayang 89.2% ng populasyon ng Myanmar ay mga Buddhist. Ang natitirang bahagdan naman ay nahahati sa mga Christian, Muslim, Hindu, Hebrew at Animist. Malalim ang ugnayan ng kulturang Myanmar sa tradisyon ng nakakaraming pangkat etnikong Bamar na naimpluwensyahan ng aral ng Buddhism. Mahalaga sa mga Burmese ang paggalang sa nakatatanda, pagsusuot ng disenteng damit, maayos na pakikitungo sa magkaibang kasarian at banayad na pag-uugali. Hindi angkop sa kanilang pamantayan ang paghamon, pakikipagtalo at pagsalungat ng nakababata sa nakatatanda sa dahilang ito ay nagpapakita ng kawalan ng paggalang. Ang bansang Laos ay katatagpuan din ng magkakaibang pangkat etnolinguistiko. Sa pagsisimula ng ika-20 siglo, ang mga Lao ay ipinangkat batay sa kanilang wika at lokasyong tirahan. Gayunpaman, hindi sinasalamin ng kaayusang ito ang masalimuot na komposisyong kultural at linguistiko ng bansa. Matatagpuan din sa Laos ang pamayanan ng mga Chinese at Vietnamese na parehong matatagpuan sa malalaking bayan nito. Ang mga Lao Lum ay naninirahan sa baybayin ng Mekong River at mga lungsod sa bansa. Ang buong pangkat na ito ay nagwiwika ng Thai na kabilang sa pamilya ng wikang Thai Kadai. Ang pangkat ng Lao Lum ang bumubuo sa 2/3 bahagi ng populasyon. Ang iba pang pamayanan ng Lao Lum ay binubuo ng Phuwan sa Hilagang Silangan, Lue sa Hilagang Kanluran at Phutay sa Timog. Ang pangkat ng mga Lao Thiong na nakakalat sa kabuuang Lao ay nagwiwika naman ng Austro-Asiatic o Mon Khmer.
Ang mga pangunahing pangkat etniko na kasapi sa pangkat Lauthiong ay ang mga Kimu at Lamet sa Hilaga, Katang at Makong sa sentro ng bansa, at Jaru at Brau sa timog. Binubuo ng mga Lauthiong ang isang kapat na populasyon ng bansa. Ang pangkat ng Laosongang ay binubuo naman ng mga taong dumayo sa Hilagang Lao mula noong ika-19 na siglo. Gamit ng mga ito ang wikang Hmong Mien o Tibeto-Burman. Binubuo ng mga Laosongang ang ika-10 ng populasyon ng bansa. Ang karamihan ng mga tao sa Lao ay magsasaka. Ang buong sambayanan ay nagsasaka na magkakasama at may maayos na dibisyon ng paggawang naaayon sa kasarian. Ang kalalakihan ang nagsasaka, naghahanda ng taniman at nagsasaayos ng pagdaloy ng tubig sa sakahan. Samantala ang kababaihan naman ang muling nagtatanim ng binhi ng palay o anumang pananim, naglilinis at nagdadala ng bigkis ng palay sa kiskisan. Buddhism ang pangunahing relihiyon sa bansa. Tradisyonal sa mga Lao ng Kapatagan ang gawi at ritual ng mga Buddhist, lalo na ang pagdiriwang ng kapistahan ng Bo-un. Ito ay ginaganap upang ipagdiwang ang masagana at matagumpay na pag-ani ng palay. Gawi rin sa bansa ang ritual ng pagbibigay ng limos sa mga monghe sa araw-araw na paglilibot ng mga ito sa umaga. Ganito rin ang ritual na ginaganap ng mga Lao na naninirahan sa mga bundok, maliban sa mga Hmong na ang focus ng pagdiriwang ay ang bagong taon na nagaganap sa buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre. Ito ay tradisyon na isinasagawa bilang pagtatapos ng panahon ng pag-aani at nagsisilbing pista ng pasasalamat para sa mga Hmong. Ang Malaysia ay binubuo na maraming uri ng pangkat etniko, lingwistiko, kultural at rehiyon. Ang mga Malaysian ay hindi pantay na nababahagi sa pagitan ng Peninsular at Silangang Malaysia. Ang nakakaraming Malaysian ay naninirahan sa Peninsular Malaysia. Ang mga pangkat na ito ay nauuri sa pangkat ng Bumiputra na binubuo ng mga katutubong Malaysian kasama ang mga Malay at non-Bumiputra na binubuo ng mga nandayuhang populasyon ng mga Chinese at iba pang Asyano mula sa Timog Asya. Ang dami ng pangkat etnikong matatagpuan sa Malaysia ay ibinunsod ng lokasyon ng Timog Silangang Asya. Gayunpaman, malaking tulong ang pagkakaroon ng iisang opisyal na wikang bahasa Malaysia sa pag-iisa ng bansa. Ang pangkat etniko sa Peninsular Malaysia ay nahahati sa 4 na pangkat. May maliit na pangkat din ng mga Europeo, Amerikano, Eurasian, Arabs at Thai sa bansa. Ang Orang Asli na pinakamaliit na pangkat ay kasama sa pangkat etnikong Jakun na nagwiwika ng dialektong Malay at ng Semang at Senoy na gumagamit ng wika mula sa pamilya na Mon Khmer. Ang mga Malay ay nagmula naman sa iba't ibang bahagi ng peninsula at kapuluan ng Timog Silangang Asya at bumubuo sa kalahati ng populasyon ng bansa. Sila ang kinikilalang makapangyarihang pangkat sa Peninsular Malaysia. Samantala, ang mga Chinese na bumubuo sa isang ika-4 na bahagi ng populasyon ay gumagamit ng iba't ibang wika tulad ng Hokkien, Cantonese at Hakka. Samantala, ang pamayanang tinatawag na Baba Chinese ay binubuo ng mga Malaysian na may dugong Chinese at nagwiwika ng Malay Patois ngunit may gawing Chinese. Ang mga pangkat na nagmula naman sa Timog Asya ay ang mga Indian, Pakistani at Sri Lankan. Sila ay nauuri sa lingwistikong Dravidian na binubuo ng mga dialektong Tamil, Telugu at Malayalam at gumagamit ng wikang Indo-European. Ang Silangang Malaysia na binubuo ng Sarawak at Sabah ay binubuo ng Iban o Sidayak na katutubong pangkat ng bansa na bumubuo ng isang ka-4 na bilang ng populasyon, na sinundan naman ng mga Chinese, Malay, Bidayu, Melanu at Orang Ulu na nagwiwika ng iba't ibang dialekto mula sa wikang Austronesian. Ang mga Iban na naninirahan sa bulubunduking lupain ng Sarawak ay karaniwang mga magsasaka na gumagamit ng prosesong shifting agriculture. Ang mga Chinese ng Sarawak ay naninirahan naman sa lupaing pagitan ng baybayin at talampas at bundok. Sila ay karaniwang nagtatanim ng mga cash crop at nagwiwika ng Hakka at Fuju, nakabilang sa wikang Min sa halip na Cantonese
Hokkien at Hainanese na karaniwan sa Peninsular Malaysia. Ang mga Malay sa Sarawak ay nagwiwika ng dialektong mula sa wikang Malay na kaiba sa mga Peninsular Malay. Ang mga Bidayu naman ay naninirahan sa kanlurang bahagi ng estado. Malapit man ang tirahan sa mga Iban, iba rin ang wika ng mga Bidayu na nagwiwika ng iba't ibang dialekto. Matatagpuan naman ang mga Melanau sa baybayin ng lungsod ng Bintulu. Matatagpuan naman sa Sabah ang magkakahalong uri ng tao. Ang pinakamalaking pangkat dito ay binubuo ng mga Kadazan, Bajau at Malay, mga katutubong Murut, Kedayan, Orang Sungay at Bisaya na sinamahan pa ng mga Chinese, European, Eurasian, Indonesian, Pilipino at mga taga-Timog Asya. Ang mga Bajau ay nahahati sa dalawang pangkat ng mga magsasaka na matatagpuan sa hilagang baybayin ng Pulo at mga maglalayag na pangkat sa silangang baybayin. Ang mga pangkat na ito ay gumagamit ng wikang may kaugnayan sa wikang nagmula sa timog na rehiyon ng Pilipinas. Islam ang opisyal na relihiyon sa Malaysia at malaking bahagdan ng populasyon ng bansa ang nananampalataya rito. Nagkaroon din ng impluensya ang ibang relihiyon sa bansa. Ang 19.2% ng populasyon ay nananampalataya sa Buddhism. Ang 6.3% ay mga Hindu, samantalang 2.6% naman ay nananampalataya sa tradisyonal na Confucianism at Taoism na pawang mga relihiyong Chinese. Sinasalamin ng mga relihiyong sinasampalataya ng mga Malaysian ang kanilang kultura. Makikita ang mayamang impluensya ng relihiyon sa kanilang arkitektura, lalo na sa mga lugar sambahan ng mga ito. Kapuna-puna rin ang makulay na pananamit ng mga Muslim sa pang-araw-araw na buhay at sa panahon ng mga kapistahan, kasalan at iba pang seremonya. Popular sa kalalakihang Muslim ang tinatawag na songkok na binubuo na maluwag na pang-itaas na tunic at pantalong sarong at mahabang telang nakapalibot sa kanilang baywang. Popular naman sa kababaihan ang tudong o head scarf. Ang pagiging kasapi ng relihiyon sa Malaysia ay mahalagang aspekto ng pagkakakilanlan ng isang individual. Bagamat hindi naman sinasalamin ng etnisidad ng isang individual ang kanyang relihiyon, ang ugnayang ito ay nagbibigay diin lalo na ng isang Malay sa relihiyong Islam. Ang bagay na ito ay pinagtitibay ng batas Malaysian na tumutukoy sa isang Malaysian bilang isang Muslim na nagwiwikang Malay at umaayon sa gawi at tradisyong Malay. Kung kaya't ang terminong Muslim ay kasing kahulugan ng pagtukoy sa isang Malay, bungsod ng legal na kaugnayang panlipunan nito sa Malaysia. Mahalaga ring pambansang kapistahan ang pagtatapos ng Ramadan, pagtatapos ng Hajj at kapanganakan ni Propeta Muhammad. Ang mga Malaysian ay pinag-iisa ng mga selebrasyon tulad ng Ramadan ng Islam, Diwali ng Hinduism at Wesak ng Buddhism. Ang bansang Malaysia ay may korteng sibil at korteng Sharia. Ang korteng Sharia ay tumutugon lamang sa mga usaping may kinalaman sa pamayanang Malaysian Muslim at nakapokus sa relihiyon at usaping pampamilya at pag-aasawa, pagmamana, diborsyo, apostasy o pagtalikod sa pananampalataya, pagbabagong pananampalataya at kustodiya ng anak. Malaking bahagdan din ng populasyon sa Malaysia ang sumusunod sa aral ng Buddhism. Sa kasalukuyan, 2 uri ng Buddhism ang umiiral sa bansa. Ang karamihan ng tagasunod ng Mahayana Buddhism ay ang lahing Malaysian Indian, Thai at Sri Lankan. Ang bawat templo, asosasyon o monasteryong Buddhism sa Malaysia ay may kani-kaniyang tradisyon. Isinasama ng mga Buddhist Malaysian Chinese ang ilang elemento ng Taoism at Confucianism sa kanilang tradisyon at paniniwala tulad ng pagkakaroon ng mga Diyos at Diyosang Taoist sa templo. Gayunpaman, ang mga Buddhist sa bansa ay nagsasama-sama sa pagdiriwang ng mahalagang kapistahan ng Buddhist tulad ng Wesak. Ang Kristyanismo naman ay nakarating sa Malaysia sa pamamagitan ng mga mangangalakal na Persian, Arab at Turkish. Ang mga misyong protestante ay lumaganap naman sa bansa noong panahon ng mga British. Karaniwang matatagpuan sa bansa ang ilang naglalakihang katedral na Katoliko Romano, Anglican, Methodist, Presbyterian,
Lutheran, Baptist, Seventh-day Adventist at ilang simpleng simbahang independent sa mga lupaing rural. Ang mga pamayanang Kristiyano sa bansa ay nakapagtatag ng maraming serbisyong panlipunan tulad ng mga paaralan, ospital at klinika at mga bahay serbisyo para sa mga ulila at inang hindi kasal. Tulad ng ibang relihiyon, ang Hinduism ay dala ng mga mangangalakal na Indian sa bansa. Ang karamihan sa populasyong Hindu ay nagmula sa lahi ng mga nandayuhang Tamil Nadu ng India. Ang pangkat na ito ay bumubuo sa pangkat etnikong Malaysian Indian ng bansa. Hindi rin pahuhuli ang bansang Vietnam sa dami ng uri ng pangkat etnolinguistikong mayroon ito. Ang karamihan ng mga Vietnamese ay naimpluwensyahan na ng kulturang Chinese, partikular sa uri ng wika. Ang impluwensyang Indian naman ay nakikita sa minoryang pangkat ng Cham at Khmer. Ang mga Cham na bumubuo sa nakararaming bilang ng populasyon ay naninirahan sa gitnang bahagi ng Vietnam, at ang iba naman ay matatagpuan sa gitnang kapatagan sa Timog at Mekong Delta malapit sa hangganan ng Cambodia. Ang mga Khmer naman ay nakakalat sa kabuuan ng Mekong Delta. Vietnamese ang opisyal na wika sa bansang Vietnam. Bagamat kabilang sa wikang Mon Khmer ng pamilyang Austro-Asiatic, naging matatag ang impluwensyang Chinese sa Vietnam. Gamit na maraming pangkat ng Montagnard ang mga wikang kabilang sa pamilyang Austronesian na nag-uugnay sa kanila sa mga Cham, Malay at Indonesian. Ang iba namang pangkat ay gumagamit ng wikang Mon Khmer na nag-uugnay sa kanila sa mga Khmer o Kampuchea ng Cambodia. Gamit naman ng mga pangkat na naninirahan sa mataas na lambak ang mga wikang kabilang sa pamilyang Thai. Ang pangkat ng Hmong at Mien na nagwiwika ng Sino-Tibetan ay matatagpuan naman sa higit na matataas na bahagi ng Vietnam. Kapuna-puna ang pamanang Confucian at pananampalatayang Buddhism sa pamilya ng mga Vietnamese. Ang pamilyang Vietnamese ay patrilineal. Ito ay isang kaisang panlipunan kung saan ang anak ay umaangkin sa pangalan, pag-aari at pamana ng ama. Gayunpaman, ang kababaihang Vietnamese ay naghahanap buhay sa mga kumpanya katulad ng mga kalalakihan, bukod sa may malaking gampanin sa pagpapalaki ng kanilang mga anak at pangangasiwa ng pananalapi ng pamilya. Buddhism ang pangunahing relihiyon sa bansa. Gayunpaman, sa halip na sumunod sa isang organisadong relihiyon, ang mga Vietnamese ay nakikiisa sa isa o higit pang gawi ng ilang relihiyon, tulad ng pagbibigay galang sa mga namatay na ninuno at pananalangin sa mga ninunong Diyos at Diyosa, lalo na pagdating sa kapistahan ng Tet. Ang Tet ay tumutugon sa Tet Nguyen Dan, ang pinakamahalagang selebrasyong pampubliko sa bansa. Ito ang panahon para sa mga Vietnamese na may pahayag ang kanilang respeto sa mga ninuno at pagsalubong sa Lunar New Year kasama ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Kinikilala rin ito bilang mahalagang pagsisimula ng pagbabago, pagpaplano at pag-unlad para sa isang mamamayang Vietnamese. Naniniwala ang mga Vietnamese na anuman ang kanilang gawin sa unang araw ng taon ay makakaapekto sa buong taon ng kanilang buhay. Pinahahalagahan din ng mga Vietnamese ang pagiging mapagkumbaba, ang pagpigil sa sarili at pagiging mabanayad o mainhin. Ito ay maaaring naging impluwensya ng iba't ibang mga relihiyon na kanilang pinagsama-sama. Ayon sa datos ng Government Committee for Religious Affairs noong 2019, ang kabuuang populasyon ng Vietnamese ay binubuo ng mga sumusunod. Ang relihiyong Syncretic Caodaism ay may kinalaman sa kombinasyon ng iba't ibang uri ng paniniwala o gawi na nagmula sa iba't ibang relihiyon sa Vietnam. Ito ay pinagsama-samang gawi at tradisyonal na paniniwalang Confucianism, Taoism, Buddhism at Roman Catholicism. Ang relihiyong Hau-Hau naman ay kinikilalang reformistang Buddhism na nagbibigay diin sa paglilinang ng personal at simpleng pananampalataya ng isang individual kung kaya't ang nananalig dito ay walang kinikilalang pook o lugar dasalan. Ang mga Khmer ang bumubuo sa malaking bilang ng mga Cambodian.
Ang pangkat minorya naman ay binubuo ng mga Chinese, Vietnamese, Muslim, Cham Malayas, Laotian at iba pang katutubo na naninirahan sa mataas na lupaing rural ng bansa. Ang mga Khmer ay kabilang sa pangkat etnolinguistikong Mon Khmer na kabilang sa pamilya ng wikang Austro-Asiatic. Sila ay matatagpuan sa kapatagang rehiyon na nakapaligid sa Mekong River at Tonle Sap na matatagpuan sa hilagang kanluran ng bansa. Ang mga Chinese ang pinakamahalagang minoryang etniko sa bansang Cambodia bago ang taong 1975 dahil kontrolado nila ang kabuhayan sa bansa. Naisantabi lamang sila noong panahon ng Rebolusyong Komunista noong 1970 at tuluyang naging mga ordinaryong magsasaka na lamang. Ang wikang Khmer ay winiwika ng halos lahat ng Cambodian. May maliit na bilang din ng populasyon ang nagwiwika ng Vietnamese at Chinese. Wikang Mon Khmer ang gamit na wika ng mga Katu, Manong at Escheng, samantalang winiwika naman ng mga Jarai at Rade ang mga wikang kapamilya ng Austronesian. Ang Theravada Buddhism ang kinikilalang pambansang relihiyon ng mga Khmer hanggang 1975. Sa ilalim ng Khmer Rouge, ang lahat ng uri ng relihiyon sa bansa ay ipinagbawal hanggang sa hinikayat naman ng mga makakomunistang Vietnamese na namamahala sa Cambodia noong 1980 ang pananalig sa Buddhism, ngunit sa limitadong paraan lamang. Ang Theravada Buddhism ay ibinalik bilang pambansang relihiyon noong 1993, ngunit dahil sa mahabang panahon na pagkawala nito ay naging mahirap para sa mga Buddhist na muling makahikayat ng mga tagasunod. Ang iba pang pangkat ng mga Cambodian, lalo na ang pangkat ng mga Khmer Low, ay naging tagasunod naman ng mga lokal na relihiyon na sumasamba sa mga ninuno. Ang ilang pangkat etnikong Vietnamese at Chinese ay naging tagasunod ng pinaghalong Theravada Buddhism at Taoism na nangangaral ng kaugaliang pagmamalasakit para sa kaligayahan ng kapwa na mahalagang bahagi ng higit na maunlad na daigdig. Ang karamihan naman sa mga Vietnamese ay naging Romano-Katoliko o Cao Dai. Ang Cao Dai ay tinatag sa Vietnam noong 1920s. Ang kakaunting pangkat ng mga Cham ay naging Muslim at ang iba ay tagasunod ng Evangelical Protestantism. Ang pangkat etnolinguistiko sa insular na Timog Silangang Asya. Ang pagsasama-sama ng magkakaibang pangkat etniko ng Pilipinas ay tinatawag na Pilipino. Ang ninuno ng karamihan ng populasyon ng bansa ay nagmula sa Malay na nagmula sa rehiyong mainland Timog Silangang Asya at Indonesia. Sa kasalukuyan, ang mga Pilipino ay binubuo ng humigit kumulang 100 magkakaibang pangkat na nagkakaiba ng wika at kalinangan. Ang pangkat ng mga Tagalog sa Luzon at Cebuano sa mga pulo ng Visayas ay bumubuo ng tig-1/5 bahagi ng populasyon ng bansa. Ang ibang nangingibabaw na pangkat etniko ay ang mga Ilocano sa Hilagang Luzon at Hiligaynon sa mga pulo ng Panay at Negros sa Visayas. Ang mga ito ay bumubuo sa tig-1/10 bahagi ng populasyon ng bansa. Samantala, ang pinagsama-samang bilang ng mga waray-waray mula sa mga pulo ng Samar at Leyte sa Visayas at ng mga Bicolano ng Bicol ay bumubuo rin sa 1/10 bahagi ng populasyon. Binubuo naman ng maliliit na bahagi ng populasyon ang pangkat ng mga Mestizo at Kapampangan ng Timog at Gitnang Luzon, at higit na maliit na bilang ng mga katutubong ng dayuhang pangkat ang natitira pang populasyon. Ang katutubong pangkat na unang nanirahan sa kapuluan ay ang mga Negrito na binubuo ng mga Aitas, Ita, Agta at iba pa na bumubuo sa higit na maliit na bahagi ng populasyon ng bansa. Nakadagdag din sa populasyon ng bansa ang pangkat na may halong Chinese, maliit na bahagi ng mga lehitimong Chinese, Indian, American at Espanyol na nandayuhan sa bansa. Tinatayang may 150 ang kabuuang bilang ng katutubo at winiwikang dialekto sa Pilipinas. Ang karamihan ng wika sa bansa ay magkakaugnay dahil ang mga ito ay kabilang sa ilang pamilya ng wikang Austronesian o Western Malayo-Polynesian. Ang pangunahing wika sa bansa ay Tagalog na karaniwang winiwika ng karamihan sa Metro Manila, Gitna at Timog Luzon at mga pulo ng Mindoro at Marinduque. Ang pambansang wika ay Filipino na nakabatay sa Tagalog at ang wikang Ingles na wikang pantulong sa mga paaralan.
Samantala, ang Cebuano naman ang karaniwang gamit sa Cebu, Bohol, Silangang Negros, Canlurang Leyte at ilang bahagi ng Mindanao. Ang Ilocano naman ay karaniwang gamit sa Hilagang Luzon at pumapangatlo sa dami ng gumagamit sa bansa. Ang iba pang wika ng mga pangkat sa sentro ng Pilipinas ay Hiligaynon, Waray-Waray at Bicolano. Ang wika ng mga Tausug ay karaniwang ginagamit sa Palawan at Kapuluan ng Sulu kung saan matatagpuan ang pamayanan ng mga Tausug. Ang wikang Kapampangan at Pangasinense ay parehang pamilya ng wika sa Hilagang Pilipinas na gamit ng nakakaraming mamamayan sa gitnang Luzon. Kilala naman ang pamilya ng wikang Maguindanao at Maranao sa Kanlurang Mindanao. Ang kulturang nabuo sa Pilipinas ay pinaghalong tradisyonal na Pilipino at tradisyong Spanish Catholic na nahaluan pa ng impluwensyang Amerikano at iba pang impluwensya mula sa Asya. Sa pagkakaloob ng mga Espanyol at Muslim ng espiritual na gabay sa mga Pilipino ay naitatag ang mga simbahang Katoliko at moske ng Islam. Ang sistema naman ng mga paaralang itinatag ng Estados Unidos sa bansa na pinalawak ng mga Pilipino ay nagsilbing sagisag ng pagkakaisa at sosyo-ekonomikong pag-unlad ng bansa. Bunsod ng matibay na pagbubuklod ng pamilya sa bansa ay binuhay muli ng mga Pilipino ang pagkilala sa barangay, pagbibigay pansin sa kasanayan ng Asya at literatura at pagbuhay sa mga nalimutan ng tradisyon. Sa pamamagitan ng mga bagay na ito, muling napalakas ng mga Pilipino ang pamanang kultural ng hindi nakakalimutan ang natamong kultura mula sa mga kanluranin. 80% ng mga Pilipino ay Katoliko Romano. Lumakas at lumaganap ang Katolisismo sa bansa nang dumami ang bahagda ng mga Pilipinong kasapi sa pamunuan ng Simbahang Katoliko noong 1970 na naging sanhi ng konstruksyon ng mga seminaryo. Samantala, 10% ng populasyon naman ay naging tagasunod ng iba pang relihiyon. Ang Philippine Independent Church o Aglipayan Church ay naitatag sa bansa noong 1902 bilang protesta laban sa pagkontrol ng mga Espanyol sa Simbahang Katoliko. Ang Iglesia ni Cristo ay itinatag sa Pilipinas noong mga unang taon ng ika-20 siglo at nagkaroon ng maliit na dami ng tagasunod hanggang sa unti-unting lumaganap hanggang sa kasalukuyan. Ang relihiyong Islam ay matibay na naitatag sa Kapuluan ng Sulu at Mindanao na mayroon na ring lumalaking bilang ng tagasunod sa Maynila bago pa man ang pagdating ng mga Espanyol sa bansa. Ang Islam ay nakarating sa bansa noong ika-15 siglo mula sa Brunei. Sa kabuuan, binubuo ng mga Muslim ang 5% sa populasyon ng bansa. Bukod sa mga relihiyong ito, may maliit na bahagi rin ng mga Pilipino ang nananalig sa Buddhism at iba pang lokal na relihiyon. Ang Buddhism ay karaniwang matatagpuan sa pamayanan ng mga Chinese, samantalang ang mga lokal na relihiyon ay karaniwan sa mga pook rural. Karaniwang tinatawag na animism ang relihiyong ito na binubuo ng mga katutubong paniniwala sa mga alamat na pawang mga katang-isip lamang, tulad ng paniniwala sa mga anito at mga ninuno. Ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang kanilang pananampalataya. Ito ang sentro ng buhay ng maraming Pilipino, hindi lamang dahil sa ito ay isang pananalig, bagkus ito ay kanilang pinagkukunan ng lakas ng loob at nagkakaloob ng pag-asa sa buhay at pamantayan ng moralidad sa lipunan. Bukod sa relihiyon, ang kulturang Pilipino ay nakasentro din sa pamilya. Karaniwan ang pagmamalaki ng mga Pilipino sa kanilang pamilya na kadalasan ay extended. Kadalasan, ang lahat ng miyembro ng pamilya ay nagsasama-sama sa pagdiriwang ng mahalagang pangyayari o oksyon, tulad ng kasal, binyag at iba pa. Kasali rin sa pagpapalaki ng mga kabataan ang mga ninong at ninang na napili ng mga magulang bilang mga ikalawang magulang ng kani-kanilang anak. Ang mga Pilipino ay kilala rin bilang mapagpatuloy o hospitable na mahilig sa kasayahan, kung kaya't ang taunang kalendaryo ng mga Pilipino ay puno ng kapistahan na karaniwang may kaugnayan sa pagkaing tampok ng kanilang lugar, ritual na mula sa katutubong kasaysayan ng bansa at mga paniniwalang Katoliko at iba pang ideolohiya. Ang iba't ibang kapistahan ay nagaganap sa pamamagitan ng pagdaraos ng parada o prosesyon na nilalahukan ng mga plotang na didisenyuhan ng mga lokal na pagkain o mga santong pinananaligan sa kani-kanilang pook. Inilalarawan ng Kapuluan ng Indonesia ang mahigit kumulang 17,508 na pulo.
Ang karamihan ng populasyon ng bansa ay naninirahan sa pulo ng Java na isa sa 5 malalaking pulo sa bansa. Sa haba ng panahon ng kolonisasyon, ang populasyon ng Indonesia ay nagtataglay ng magkakaibang pangkat etniko. Ayon sa mga anthropologists, tinatayang ang bansa ay nagtataglay ng higit kumulang 1,300 na iba't ibang pangkat etniko. Ang Javanese ang pinakamalaking pangkat etniko sa Indonesia na bumubuo sa sangkatlong bahagi ng populasyon. Ang karamihan ng mga Javanese ay naninirahan ng pirmihan sa rehiyong agrikultural ng Central at Silangang Java. Ang mga Sudanese naman ang pangalawa sa pinakamalaking pangkat etniko ng bansa. Ang pulo ng Madura sa hilagang silangang bahagi ng Java ang tirahan ng mga Mudaris. Ang mga Balinese na naninirahan sa isla ng Bali na matatagpuan sa silangan ng Java ay kilala sa kanilang tera-terasang sakahan. Ang mga Balinese ang kinikilalang tradisyonal na mga Hindu sa bansa. Ang mga Sumatran Malay naman ay naninirahan sa Aceh na rehiyong Muslim. Matatagpuan naman sa hilagang baybayin ng katimugan ng Aceh ang Bangka at Belitung na pinaninirahan ng mga Makasaris at Bugis. Ang mga pangkat na ito ay pawang mga magsasaka ng palay at kilala ring pangkat ng mga maritimo na gumagawa ng mga bangka. Ang karamihan ng wikang binibigkas sa Indonesia ay kabilang sa pamilyang Austronesian, maliban sa mga wikang gamit sa New Guinea at ilang bahagi ng Moluccas na gamit ay wikang Papuan. Ang mga wikang Javanese, Sundanese at Maduris ay pangunahing wika sa Java. Matatagpuan naman ang maraming uri pa ng wika sa Sumatra na nahahati sa iba't ibang dialekto na kadalasan ay hindi nauunawaan ng mga kalapit na pulo nito. Ang Bahasa Indonesia ang pambansang wika ng Indonesia. Ito ang nagsisilbing malakas na puwersa sa pag-iisa ng kapuluan. Ito ang nagsisilbing wikang pampolitika ng mga kilusang nasyonalista gamit bilang medium sa pagtuturo at iba pa. Ang 85% ng populasyon ng Indonesia ay Muslim. Bukod sa Islam ay kinikilala rin ng pamahalang Indonesia ang relihiyong Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism at Confucianism. Ang populasyon ng Papua ay binubuo ng 6.5% na Protestante, 3% na Roman Catholic, 0.7% na Buddhist at 1.6% na Hindu. Ang populasyon ng bansang Singapore ay binubuo ng magkakaibang pangkat ng tao. Ito ay bunga ng nakaraang kasaysayan ng imigrasyon sa bansa. Ang tatlong ika-4 na kabuoang populasyon ng bansa ay binubuo ng mga Chinese na sinundan naman ng mga Malay at Indian. Ang karamihan ng mga Chinese sa Singapore ay nagmula sa lalawigan ng Fujian, China at nagwiwika ng dialektong Amoy. At ang isang ika-4 naman ng mga ito ay nagmula naman sa lungsod ng Shantou sa lalawigan ng Guangdong, China. Dahil sa magkakaibang pinagmula ng mga Chinese sa Singapore, ang pamayanan ng Chinese sa bansa ay nagwiwika ng mga dialektong hindi naiintindihan ng magkabilang pangkat. Ang pangkat ng Malay ay binubuo naman ng mga nagwiwika ng Indonesian, Javanese, Boyanese at iba pang dialekto. Ang pangkat naman ng mga Tamil ay nagwiwika ng Tamils, Malayalis, Sikhs, Pakistani at Sinhalese. 4 ang kinikilalang opisyal na wika sa bansang Singapore: English, Mandarin, Malay at Tamil. English ang gamit na wika sa paaralan, administrasyon ng pamahalaan, komersyo at industriya. Mandarin naman ang opisyal na wika ng sangkatlong bahagi ng mga paaralan para sa mga pamayanang Chinese. Malay ang itinalagang pambansang wika, na tulad ng English ay gamit din sa komunikasyon ng pangkat ng mga Malay, at partikular na may mahalagang bahagi sa pagpapanatili ng magandang ugnayan sa pagitan ng Singapore at Malaysia. Ang nabuong relihiyon sa Singapore ay may kaugnayan sa uri ng etnisidad ng mga tao rito. Ang 2 katlong bilang ng mga Chinese sa bansa ay may malalim na pananalig sa Confucianism, Buddhism, Taoism o kombinasyon ng mga ito. Ang mga Malay ay mga Muslim, samantala ang pamayanan ng mga Kristiyano sa bansa ay lumaki na at kasindami na ng bilang ng mga Muslim. Ang natitirang populasyon naman ay pawang mga Hindu, ngunit marami rin sa mga Singaporean ang hindi kasapi sa anumang relihiyon.
Ang kulturang Singaporean ay nagmula sa mga pangunahing sibilisasyon ng China, India, Indonesia at bansang Kanluranin. Sinasabing ang 70% ng mga Singaporean ay naniniwala na ang relihiyon ay mahalagang bagay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Magkakaiba man ang relihiyon, nagkakaisa ang mga Singaporean sa pagtatatag ng nag-iisang lipunan. Ang mga Singaporean ay magalang, karaniwang may pagtitimpi, disiplinado, determinadong malinang ang sarili, may malakas at matatag na kamalayan sa obligasyon at tungkulin, at higit sa lahat ay may matibay na paggalang sa nakatatanda. Ang Brunei ay isang malayang sultanato ng Islam. Ito ay matatagpuan sa hilagang baybayin ng pulo ng Borneo sa timog silangang Asya. Ang humigit kumulang na 2/3 bahagi ng populasyon ng Brunei ay opisyal na mga Malay. Nasasaklaw rin ng pangkat na ito ang mga katutubong Dusan, Belait, Kedayan, Murut at Bisaya. Ang 1/10 naman ng populasyon ng bansa ay kinabibilangan ng mga Chinese. Ang natitira pang residente sa Brunei ay binubuo naman ng mga katutubong Iban, iba't ibang pangkat mula sa mga lahing Timog Asya at pansamantalang mga manggagawa mula sa iba't ibang bahagi ng Asya at Europa. Malay ang opisyal na wika sa Brunei at English ang ikalawang wika. Ang karamihan naman sa mga Chinese ay nagwiwika ng iba't ibang dialekto, ngunit ang opisyal na wikang Chinese sa bansa ay Mandarin. Ang pamilya ang sentro ng estrukturang panlipunan sa Brunei. Ang pamilyang Bruneian ay extended at inaasahan mula sa miyembro ng pamilya ang katapatan sa isa't isa. Ang kulturang Bruneian ay nakapokus sa paglikha ng matatag at pirmihang estruktura na pinagagana sa pamamagitan ng paglikha ng mga proseso at batas. Ang mga batas na ito ay isinasakatuparan ng mga nakatalagang miyembro ng organisasyon na may kapangyarihan na nakaayos ayon sa ranggo o antas ng responsibilidad nito sa loob ng organisasyon. Kung kaya't mahalaga sa mga Bruneian ang paggalang sa mga nakatataas na posisyon sa tungkulin at edad sa pamilya, maging sa lahat ng organisasyon. Mula kabataan, ang mga Bruneian ay tinuturuan ng isuko o ipasakop ang kanilang hangarin sa kanilang mga magulang at nakatatandang miyembro ng pamilya para sa ikabubuti nila. Mahalaga rin para sa mga Bruneian ang konsepto ng pangangalaga sa pangalan ng pamilya, kahihiyan at karangalan. Mahalaga para sa mga Bruneian ang pagsikapang hindi makagawa o maging dahilan ng anumang suliranin o issue na maaaring maglagay sa pangalan ng kanilang pamilya sa panganib at kahihiyan. Sa huli, mahalaga sa mga Bruneian ang pag-iwas sa pagiging mainipin at magagalitin. Para sa kanila, ang asal na ito ay makatutulong sa pagpapanatili ng maayos na relasyon sa isa't isa at sa lipunan. Ang karamihan sa mga Bruneian ay Muslim, at dahil dito ang kanilang buhay ay nababatay sa batas at aral ng Islam. Bunsod nito, bawal ang pag-inom ng alak, ngunit ang baboy ay pinapayagan namang makonsumo sa bansa. Bihira din ang pakikipagkamay sa magkaibang kasarian, ngunit mahalaga ang paggalang sa nakatatanda at nakatataas ng tungkulin sa pamamagitan ng paglalagay ng kamay sa dibdib kasabay ng pagyuko rito. At bilang mga Muslim, ang mga Bruneian ay nagdarasal ng 5 beses sa isang araw, at ang Biyernes ay banal na araw para sa kanila. Sa buwan ng pag-aayuno na kilalang Ramadan, ang mga kawani ng pamahalaan ay nagtatrabaho lamang ng 6 na oras sa isang araw, samantalang ang kasiyahan at sports ay pansamantala namang suspendido. Higit sa lahat ay hinihikayat din ng sultan ang pagbabasa ng Quran tuwing umaga bago ang pagsisimula ng trabaho upang matamasa ang gabay at pagpapala ni Allah. Ang bansang Timor-Leste ang naging pinakaunang estado ng ika-21 siglo noong May 2002. Sa kasalukuyang populasyon na 1.3 million, ang mga tao sa Timor-Leste ay kinabibilangan ng mga Papuan, Malayan at lahing Polynesian. Ang mga Indonesian Malay ay matatagpuan sa baybayin ng Timor-Leste na naging sanhi ng paglipat ng mga katutubong Melanesian sa kabundukan ng bansa. Ang mga Portugis ang nagsimula makipagkalakalan sa Timor noong 1520. Ilang kasunduan ang naganap sa pagitan ng mga Portugis at Dutch na naghati sa pulo sa dalawa hanggang noong 1975.
Ang karamihan sa mga Papuan, Malayan at lahing Polynesian ay mga Kristiyano. May 4 na magkakaibang wikang Papuan at Malayan na dialekto ang winiwika sa bansa, na napapangibabawan ng wikang Tetum na isa sa mga opisyal na wika ng bansa. Ang wikang Portuguese ay isa rin sa opisyal na wika ng bansa at ginagamit naman ng maliit na bahagi ng populasyon. Ang wikang Ingles at Indonesian ay ginagamit din sa mga trabaho at iba pang mga pagkakataon. Ang East Timorese ay mapagpatuloy o hospitable, matulungin at lubos na mapagkaibigan. Mahilig din ang mga East Timorese sa masisiglang selebrasyon na idinaraos sa pambansa at lokal na antas. Ang lipunang Timorese ay tradisyonal at nakapokus din sa pagkakaroon ng matatag na pamilya at pamayanan. Sa pangkalahatan, ang kultura ng East Timorese ay pinaghalong impluwensya ng tradisyonal na Timorese, Portuguese, Chinese at Indonesian. Ang karamihan ng populasyon sa Timor-Leste ay mga Katoliko Romano na nahahaluan ng kaunting bilang ng Protestante at Muslim. Makikita sa kulturang Timorese ang impluwensya ng tradisyonal na paniniwala sa animism at Kristyanismo. Kapansin-pansin ang mga umalulik o bahay ng mga espiritu sa Kalakhang Timor. Ito ay impluwensya ng kanilang paniniwala sa espiritu ng mga ninunong nagmamay-ari ng kanilang lupain. Ang mga bahay na ito ay muling itinatayo at binabago tuwing 10 taon upang mapabago ang kanilang kaugnayan o koneksyon sa kanilang ninuno. Matatagpuan din sa Timor-Leste ang mga gusaling may estilong pamana ng mga Portuguese. Ang karamihan sa mga gusaling ito ay gusali ng pamahalaan at simbahang Katoliko. Ang sistema ng pagkakamag-anakan sa Timog Silangang Asya. Ang pagkakamag-anakan o kinship ay tumutukoy sa relasyon sa pagitan ng mga individual na maituturing na magkakamag-anak sa dahilang sila ay nagmumula sa iisang linya lamang ng dugo o pinagmulan ng mga ninuno o magulang. Matatagpuan sa Asya ang 3 pangunahing sistema ng pagkakamag-anakan. Ang patrilineal kinship o kamag-anakang nakabatay o nakabakas mula sa linya ng kalalakihang ninuno o father line. Isang halimbawa nito ay ang pagmamana ng mga ari-arian at apelyido mula sa ama ay sa pamamagitan ng father line. Ang matrilineal kinship o kamag-anakang nakabatay o nakabakas mula sa linya ng kababaihan o mother line, kung saan ang pagmamana ng mga ari-arian ay pinapasa sa kababaihan ng pamilya mula sa mother side. At ang bilateral kinship o kamag-anakang itinuturing na mahalagang kabilang sa angkan ng pamilya na magkabilang magulang ang mga anak, mapalalaki man o mapababae. Mahalagang kabilang sa angkan ng pamilya ang magkabilang magulang para sa emosyonal na ugnayan at paglipat ng ari-arian o kayamanan. Ito ay pinananatili upang makamit ang mutual na pagtutulungan sa loob ng pamilya. Nangingibabaw ang pagkakamag-anakang bilateral sa Timog Silangang Asya tulad sa mga bansang Indonesia, Malaysia, Vietnam at Pilipinas. Sa Malaysia at Indonesia, gawi ang pantay na paghahati ng ari-arian sa mga anak na babae at lalaki. Sa Java, bagamat bilateral, ang sakahan ay pinagkakaloob sa anak na babae, at ang anak na babae na piniling magkaroon ng sariling sambahayan ay pinagkakalooban ng bagong bahay at karapatang gumamit ng lupaing sakahan ng pamilya. Bilateral din ang pagkakamag-anakan sa Pilipinas. Sa obligasyong panlipunan, ang isang individual o anak ay may pantay na relasyon o kaugnayan sa magkabilang panig ng magulang nito. Bukod dito, ang mga Pilipino ay clannish. Kinikilala ang lahat ng kamag-anakan hanggang sa ika-10 o higit pang degree. Kadalasan ang anak ng mga ninong at ninang ng isang Pilipino ay itinuturing na kapatid, kung kaya't kinikilala itong kinakapatid. Mahalaga sa mga Pilipino ang pagkilala sa nakatatanda, kung kaya't ang mga titulong kuya at ate, manong at manang, tita at tito, lolo at lola ay mahalagang gamit bilang paggalang sa nakatatanda. Sa bilateral Malaysia at Indonesia, tradisyonal ang pantay na paghahati ng ari-arian ng mga magulang sa mga anak na lalaki at babae. Mayroon ding pagkakataon na sinusunod ang adat o tradisyon sa halip na ang batas ng Islam.
Pagdating sa usapang kasarian, ay kapansin-pansin ang pagkakapantay-pantay at kawalan ng diskriminasyon sa pagitan ng magkakapatid na lalaki at babae sa pamamahagi ng yaman sa kulturang Pilipino at Thai. Ito ay patunay na nakapaloob na sa mga lipunang ito ang sistemang bilateral. Kinikilala rin ang mahalagang bahaging ginagampanan ng mga kababaihan sa rehiyon sa larangan ng ekonomiya. Bukod sa pagiging asawa at ina, karaniwan sa kababaihang Malaysian, Singaporean, Vietnamese, Indonesian, Burman, Thai at Pilipino ang pakikibahagi sa pagpapaunlad ng kita ng pamilya. Sa Malaysia at Indonesia, ang kababaihan ay may responsibilidad sa pagsasaka at pagsasaayos at pagpapasya sa sambahayan. Kinikilala rin ang bahaging ginagampanan ng kababaihan sa kalakalan kung kaya't karaniwang makikita ang mga ito sa lahat ng pamilihan sa pook, rural man o urban. Kilala rin ang kababaihan sa rehiyon sa husay ng paghawak at pamamahala ng pera, gayon din sa pakikitungo sa negosyo. Gayunpaman, ang kalagayang ito ay ibinubunsod o depende pa rin sa kakayahan at kinabibilangan nitong antas ng lipunan. Pagdating sa usapang pamilya, ay kaiba rin ang kaganapan sa lipunang bilateral ng Timog Silangang Asya sa larangan ng pag-aasawa, diborsyo at muling pag-aasawa. Ang mga Muslim na napapangibabawan ng mga aral ng Sharia ay higit na sumusunod sa tradisyong adat. Hindi inahihiya ng mga Muslim ang pakikipagdiborsyo at karaniwan ang muling pag-aasawa. Sa mga Javanese at Malay, ang mga anak ay may karapatang pumili kung sino sa kanilang magulang ang nanaisin nilang samahan. Sa Pilipinas ay pinananatili pa rin ang kaayusang bilateral sa kabila ng impluwensyang Katolisismo kung saan ang annulment o pagsasawalang bisa lamang ng kasal ang sinusunod at sa kabila ng karaniwang dobleng pamantayan ng moralidad. Ang kababaihan ay karaniwang may malakas na posisyon sa usaping pinansyal ng sambahayan at siya rin namamahala sa pambahay at panlabas na desisyon. Ang usapin kung sino ang makapangyarihang puno ng pamilya ay karaniwang hindi pinag-uusapan o issue sa isang pamilya. Sa pangkalahatan, ang otoridad sa lipunang Timog Silangang Asya ay hindi nakatutok sa kamay lamang ng kalalakihan o kababaihan. Mahalaga din ang bahaging ginagampanan ng ugnayang pangkapangyarihan sa Timog Silangang Asya. Ang pamumuno ng sultanato sa Pilipinas. Ang sultanato ng Sulu ay isang estadong Muslim na namuno sa mga pulo ng Sulu Sea sa katimugan ng Pilipinas. Tinatayang ito ay itinatag noong 1457 sa ilalim ng pamumuno ni Raja Baginda Ali. Kaiba sa ibang pamahalaang Malay, ang sultanato ng Sulu ay isang oligarkiya. Ito ay pinamumunuan ng sultan o datu sa tulong ng kanyang Ruma Bichara Assembly na binubuo ng 6 na miyembro na kung tawagin ay konseho. Ang pamumuno sa ilalim ng sistemang mandala. Ang konseptong mandala ay pinagtibay ng mga historiador at manunulat bilang pangunahing ugnayang pangkapangyarihan sa Timog Silangang Asya bago pa maganap ang kolonisasyon sa rehiyon. Ang salitang mandala ay nagmula sa salitang Sanskrit na nangangahulugang sagradong bilog. Ito ay tumutugon sa pagtanggap ng isang pinuno bunsod ng kanyang nakahihimok na katauhan na nagbibigay ng inspirasyon sa tao na siya ay kagiliwan at tuloy na sambahin na tila Diyos sa kapuluan. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng kaaya-ayang pamumuno sa isang sistemang politikal o pakikipag-ugnayan. Ang sinumang maging sentro ng ganitong sistema ay maaaring tanggapin ang titulong Universal Emperor o Chakravartin. Ito ang naging kaso sa Imperyong Majapahit, partikular kay Gajah Mada nang siya ay manumpa bilang punong ministro. Sa kanyang panunungkulan ay pinalawak niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan upang masugpo ang kanyang mga kaaway. 3 sa mahalagang kaibigang politikal ng Majapahit ay ang Champa, Shangka at Ayodhya, na pawang mga kaharian noong ika-13 siglo sa rehiyon. May 2 uri ng diplomasyang sinunod ang Majapahit. Ang sistemang tributo o taunang pagpapadala ng isang dayuhang korte o kaharian ng sugo, produkto o buwis kapalit ng proteksyong maipagkakaloob nito sa nasabing kaharian. At ang pakikipag-alyansa sa pamamagitan ng kasal.
Isang halimbawa nito ay nang magpakasal si Hayam Wuruk na naging hari ng Majapahit sa prinsesa ng Sunda upang makamit ang kaharian ng Sunda noong 1357. Ang Majapahit ang isa sa mga huling pangunahing imperyong Hindu-Buddhist sa Timog Silangang Asya at kinilala bilang isa sa mga makapangyarihang imperyo sa kasaysayan ng Indonesia at Timog Silangang Asya. Bukod sa Majapahit ay mayroon pang ibang mandala na naitatag sa rehiyon tulad ng Srivijaya, Angkor at iba pa. Ang konsepto ng Devaraja o God King ng Mandalang Khmer. Ang Devaraja ay isang kulto na itinatag ni Jayavarman II na siya rin nagtatag ng Imperyong Khmer. Bunsod ng nalinang nakaisipang ito, ang mga hari ng Khmer ay kinikilala bilang mga God King na nagtataglay ng maladiyos na kapangyarihan. Ipinapalagay ng konseptong ito na ang monarka o hari ay may katangiang kahanga-hanga at itinuturing na buhay na Diyos sa daigdig. Ang kapangyarihan ng God King ay malinaw na inilalarawan ng naglalakihang templo na karaniwang matatagpuan sa liblib na pook ng kabundukan ng Timog Silangang Asya. Heograpiyang pantao ng Timog Silangang Asya.